Ang pagbabalik ni Hunter Song Sohu dahil nandito na ang Solo Leveling Ragnarok Season 2. Ang unang pagkikita ni Hunter Song Sohu at ang Apuzel of Itarem ay mangyayari na ngayon. At sa chapter na ito, ipapakita si Huang Dungsok na kung saan gumawa ito ng napakalaking gulo sa Jisan Correctional Facility. At atin nang simulan ang chapter 48 sa manhwa series ng Solo Leveling Ragnarok Season 2. Nagsimula ang kwentong ito kung saan makikita natin na nagkaroon ng malaking dungeon break, na makikita natin na nagkalat ang mga patay na mana beast at nagkaroon ng napakalaking pagwasak sa mga gusali at nadurog na mga sasakyan. Biglang nagpakita ang isang mana beast. Ngunit may biglang tumama sa katawan ng mana beast at sinabayan pa ito ng bato na inihagis na binabalutan ng mana na tumama sa kanyang panga, nadurog ang ngipin ng mana beast at napasuka pa ito ng dugo. At nandito na nga ang ating bida, na si Song Sohu, na naghahanda na magpakawala ng malakas na sipa, patungo sa Mana Beast. Bumaon ang paa ni Sohu sa Mana Beast, sa lakas ng kanyang sipa, na makikita natin na nagkadurog-durog ang ngipin ng Mana Beast. Pagkalanding ni Sohu sa lupa, kasabay ng pagbagsak ng Mana Beast. Napaisip si Sohu, napatay ko ang Mana Beast sa iisang tira lang, hindi ko na alam kung gaano na nga ba ako kalakas ngayon. Tumingin si Sohu sa gilid, at dito nakita niya ang tatlong hunter, na pinahiram niya ng shadow items. Habang ang isang hunter ay sinasalo ang bawat atake ng Mana Beast, at ang isa ay naghahanap ng opening para umatake sa Mana Beast, at napasabing simula nung nagkaroon ako ng black armor, naging magaan ang aking katawan. At sa tulong nito, kaya ko na ring pumatay ng Mana Beast, na makikita natin na tumalon ito patungo sa Mana Beast, at nagpakawala ng malakas na pag-atake sa Mana Beast. Napangiti si Sohu at sinabi niya sa kanyang sarili, maganda naman ang ipinapakita nilang laban sa Mana Beast, sa tingin ko hindi na nila kailangan ng tulong ko. Para bang pinapalakas ng shadow item, ang mga stats ng gumagamit na siyang nagpapalakas din sa mga hunter. Biglang itinuon ni Sohu ang kanyang kamay sa patay na Mana Beast at sinabi ang salitang arise. Ipinaliwanag sa atin ni Sohu na ang skill na nakuha niya sa recent job change ay ang shadow creation. Isang skill na pinapayagan siyang gumamit ng shadow para lumikha ng item. Kinuha ko ang mga material na nakita ko mula sa Shadow Soldier information at reni-recreate ko ang kanilang itsura sa pamamagitan ng pag-disassemble at muling pagsama-samahin ang mga ito. Binuksan na ni Sohu ang kanyang mga mata. At ipinakita matapos niyang in-extract ang mga Mana Beast na agad niyang ginawa ang mga itong shadow item. At nakagawa ito ng tatlong shadow item. At ang unang pangalan ng shadow item ay Naga-Warrior, Shoulder Guard na isang rare grade item, at kung naka-equip kay Sohu ang items, may karagdagan siyang plus 28 para sa defense at plus 25 para sa attack, ganon din sa dalawa pang natitira. At ang pangalawang shadow items naman ay Naga-Warrior, Gauntlet na isang common grade items na may plus 55 para sa attack at plus 4 para sa strength. At ang panghuling shadow items ay Naga-Warriors Belt na isang rare grade items na may plus 20 para sa defense at plus 4 para sa agility. Sa isip ni Sohu, ang bawat items na ginawa ko ay magkakaiba ang mga grade. Ang armor na inisip ko lang ay naging isang rare grade items, pero ang gauntlet na pinilit kong gawin ay naging isang common. Para makakuha ng mataas na grade, baka kailangan kong pangkumuha ng parehong items mula sa Shadow Soldier. Ipinakita ang status window ni Sohu na siya ngayon ay nasa level 42 na, may class na Irregular White Shadow na may titulong The One Who Overcame Adversity. Ang kanyang health points ay nasa 8,525 at ang kanyang mana points ay nasa 820 na. Strength 130, Agility 51, Sense 51, Stamina 62, Intelligence 61. Mayroon din active skill si Sohu. Gaya ng Ruler's Authority, Level 2, Shadow Extraction, Level 2, Storm Slash, Level 1, Shadow Creation, Level 1, Shadow Item Contract, Level 1, at Store Shadow Items, Level 1. At ang shadow items ay ma-store sa pamamagitan ng pag-absorb ng gumagamit at ang mga nakastore na items ay maaaring tawagin at muling absorb ang mga items sa anumang oras. Pero sa ngayon, wala pang shadow items si Sohu na nakastore. Sa isip ni Sohu, simula nung nagkaroon ako ng job change quest, maaari na akong mag-store ng shadow items.
May skill pa si Sohu na tinatawag na Shadow Items Contract. Kapag binigyan ni Sohu ng unique na pangalan ang isang Shadow Items, ito ay magiging sandata na pwedeng mag-level up at pwede lang to sa hero grade pataas. At ang skill user lang ang pwedeng magsuot sa Shadow Items mismo. Kung kaya naisip ni Sohu, kung ganon kailangan ko ng Shadow Items na may hero grade or mas mataas pa para magkaroon ng skill contract ang isang Shadow Items. Habang may dalawang mana beast na papasugod sa kanya. Naisip ni Sohu, pero itong job change title, ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi naman naging puti ang shadow ko. Pagkatapos, inilipat ang eksena dito sa taas ng gusali na makikita natin may isang taong naglalakad papunta sa pinakadulo at nang bigla na lang itong tumalon at direktang nahulog ito sa ulo ng mana beast na makikita natin na durog ang ulo nito at basag ang mga ngipin, pati na ang ground ay nagkaroon ng malaking biyak sa lakas ng pagkahulog nito kaya napakover si Sohu. Nakaagad niya naghanda si Sohu na baka isang kalaban ang dumating. At ito nga wala nang iba kundi ang Apuzel of Itarem or mas kilala sa pangalan Part Dujin, isang is-rank hunter mula sa Reaper Guild. Kinuha ni Part Dujin ang lumilipad na bato habang papasugod sa kanya ang 4 na mana beast. At naghanda ito para magpakawala ng napakalakas na pag-atake sa 4 na mana beast at sinabing ang salitang amplification na makikita natin na nagliwanag ang kanyang kamay. At pasimpleng inihagis ang mga bato na binabalutan ng kanyang mana sa 4 na mana beast na makikitang direktang tumama sa mana beast. Nagulat si Sohu sa kanyang nakita, pati na ang nasa likod niya, at sinabi pinatay niya ang mana beast sa isang tira lang. Nagkatinginan ang dalawa at habang si Part Dujin ay nakangiti kay Sohu at si Sohu naman ay nagtataka kung bakit na nakangiti sa kanya ang taong ito. Pagkatapos, inilipat ang eksena dito sa Ri kung saan ibinabalita ang nangyaring dungeon break sa lugar ng pangyayari. Na makikitang napaluhan na nga itong si Yujinho nung nakitang ligtas si Sohu. At inis na sinabi ang batang to bakit hindi niya ako tinawagan na nakabalik na pala siya. Habang si Chairman Wu Jinchul ay nakahinga na ng maluwag nung nakita niya na si Sohu nang ligtas. Biglang may tumawag kay Jinchul at ito ay si Hunter Choi Jong-in na napatanong, nakita mo ba yung balita? Ang nakaitim na maskara na si Hunter Sung Sohu ay nagpakita na. Kung saan makikita natin na mabilis itong tumatakbo sa itaas ng gusali na si Hunter Lim Taegyu patungo sa lugar kung nasaan ngayon si Sohu. At sinabi ang Hunter na nakasuot ng itim na maskara, nung hinahabol ko si Lee Min-sung, alam kong siya yon, si Hunter Sung Sohu. Kaya tatawagan ko ngayon si Hunter Park Dojin para humingi ng request para pigilan at hulihin si Hunter Sung Sohu. Sagot ni Jinchul habang ito ay sumisigaw, hindi ka pwedeng gumamit ng dahas na paraan. Wala pa tayong ebidensya na si Hunter Sung Sohu ay isang kriminal. Tanong ni Lim Taegyu habang nanlilisik ang mga mata nito, kung ganon, bakit niya tinatakpan ang kanyang mukha? Alam kong isa siyang kriminal na konektado sa Stardust. At siya din ang pumatay kay Lee Min-sung. Sabi naman ni Choi Jong-in, alam kong hindi masamang tao si Hunter Sung Sohu pero sumasang-ayon ako na dapat siyang dalhin sa Hunter Association. Para sa investigation, bukod pa doon siya ang pamangkin ng presidente na si Yujinho na siyang malapit na kaibigan ng chairman ng Hunter Association. Tumulong ako sa Hunter Association dahil naniniwala ako na ang chairman ay patas na tao. Umaasa ako na gagawin mo ang tamang desisyon. At hindi na nga nakapagsalita itong si Wu Jinchul sa sinabi ni Choi Jong-in sa kanya na para bang halata na pumapanig ito kay Sohu. Nakatanggap ng tawag si Park Dujin at sinabi, yes, sir, nasa harap ko siya ngayon. Samantalang, inirelease na ni Sohu ang shadow items at napaisip siya yung bagong is-rank hunter na si Park Dujin, bakit siyang umingiti sa akin? Habang may ikinakausap, sinabi ni Park Dujin, yes sir, naintindihan ko. Sabi ni Park Dujin, Hunter Sung Sohu, habang si Sohu ay wala pa rin kaalam-alam kung bakit siya tinawag nito. Sabi pa ni Park Dujin, ang Grim Reaper Guild, Master, sinabi niya sa akin na dalhin daw kita sa Hunter Association. Tanong ni Sohu, ang Grim Reaper Guild. Sa tingin ko, hindi naman siguro ako scouted ng Hunter Association, hindi ba? Sabi ni Park Dujin, nung nagpakita ka sa harap ng napakaraming tao, mukhang wala kang alam.
Na ngayon, isa kang wanted sa pagpatay sa Vice Guild Master na si Lee Min-sung at sangkot sa pamamahagi ng Stardust. Kaya nagulat nga si Sohu nung nalaman na siya ay isang wanted. Nagpalabas ng matinding mana si Park Do-jin at sinabi sa tingin ko, mas mabuting sumama ka na sa akin para wala ng gulo. Biglang humarang ang tatlong hunter na pinahiram ni Sohu ng shadow items at sinabi sandali lang, hindi ko alam kung ano ang hindi nyo pagkakaintindihan, pero siya ang tumulong sa amin. Sabi naman ng isa, ito ay isang pang-aabuso. Biglang nagsalita si Sohu at sinabi ayos lang ako, salamat sa inyong tulong. Sinabi ni Sohu kay Park Do-jin, ako na mismo ang pupunta sa Hunter Association. Plano ko rin naman talaga na pumunta doon. Nasagot ni Park Do-jin, salamat kung gagawin mo yan. Sinabi ng isang hunter, ang batang yon ay mapagbigay, binigyan niya tayo ng sandata. Ngunit bigla na lamang itong naglaho na parang usok at sinabi ni Sohu na kailangan kong kunin ang mga shadow. Pagkatapos ipinakita ang status window ni Sohu na nagkaroon na siya ngayon ng 14 na shadow items na nakastore. At napaisip mas maganda na ngayon dahil kaya ko nang itago ang shadow. Samantala sa paningin ni Park Do-jin, nag-umapaw sa lakas si Sohu at sinabi sobrang ibang-iba na ang kanyang aura ngayon kaysa dati. Ano nga bang nangyari sa kanyang kamakailan para maging ganito kalakas? At ang posibilidad na gagana sa kanya ang star fragment ay nawala na. Kailangan naming develop ang star fragment upang ang lahat ng is-rank hunter ay maaaring maging isang believers. Habang naglalakad ang dalawa, napatanong si Park Do-jin kung dapat ba akong malapit sa kanya hanggang makaabot siya sa Hunter Association. Nang biglang nagring ang cellphone ng dalawang hunter at napatanong ano itong disaster warning. At napatanong hindi ba ang Jisan Correctional Facility ay para sa awakened criminal na nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Meron nagaganap na malaking breakout ngayon sa kulungan. At mukhang dahil ito sa Stardust na ginamit ng Awakened. Biglang napahinto si Sohu sa paglalakad nung narinig ang Stardust. At napasabi, kailangan nating pigilan ang mga kriminal. Nasagot naman ni Park Do-jin, meron ng mga hunter na nakabantay doon. Hindi mo na kailangan pang pumunta doon. Sinabi ni Sohu kung ang mga kriminal ay gumagamit ng Stardust, kung ganon ang mga hunter na nakabantay doon ay hindi sasapat. Sinabi ni Park Do-jin na kung hindi ka pupunta sa Hunter Association, kung ganon magkakaroon ka ng problema. Na makikita natin na unti-unti nang nagtra-transform si Sohu na sinabi hindi pa ba yun problema. Napalingon si Park Do-jin kay Sohu at pikit matang sinabi, sabihin na lamang natin na ginawa ko ang makakaya ko para pigilan ka, pero hindi ako nagtagumpay na makikita natin nag-transform na nga itong si Sohu sa hybrid form gamit ang kanyang band skill. Sinabi ni Sohu, salamat, pupunta na lamang ako sa Hunter Association pagkatapos nito. Kaya kaagad nagpaalam si Sohu na para bang si Flash sa sobrang bilis habang nakatingin si Park Do-jin sa kanyang pag-alis na napasabi sa totoo lang magandang pagkakataon ito para makita kung gaano na nga ba siya kalakas ngayon. Pagkatapos, inilipat ang eksena dito sa Jisan Correctional Facility at dito ay makikita ang mga pinatay na bantay at mga kriminal, ipinakita din ang buong gusali ng facility na nagkaroon ng malaking pagkawasak sa pader, na kung saan dadaan ang mga kriminal papalabas. At ipinakita ang isang kolar at sinabi ng nakahawak, ang mga tao ay malulupit talaga. Bakit nila ito inilagay sa lead natin para patayin tayo? At nang biglang lumabas ang matutulis na mana stone sa magkabila ang butas. At nagtanong, ang nasa itaas ng nadurog na pader, ano sa tingin nyo? Kasabay ng pagkahulog ng kolar sa lupa. Sinabi pa niya, nakuha lang naman natin ang gusto natin gamit ang kapangyarihan na ibinigay sa atin matapos ang kalamidad. Pero, ang Hunter Association ay itinuring tayo bilang isang kriminal at ikinulong tayo dito. Ngayon, maghihiganti tayo sa Hunter Association. Mayroon daan-daan by rank at di-rank awakened ang nandito ngayon. Sige, ilabas nyo na ang inyong kinikimkim na galit at sama ng loob. Ipakita natin sa kanila ang impact ng ating matinding galit. Dahil ito ay isang dungeon break. At dito ipinakita si Hwang Dong-suk, isang preso sa Jisan Correctional Facility at siya din ang pinuno ng kaguluhan.
At dito na nagtatapos ang Chapter 48 sa manhwa series ng Solo Leveling Ragnarok Season 2. Huwag mo sanang kalimutan mag-follow, like, and share. Para lagi kayong updated kung may bago tayong videos na upload sa ating channel.